good evening po sa lahat. Good evening po sa COG Japan, sa COG Philippines, COG Laguna, COG Dasma, and all over the world po. Good evening po. Before we start, I would like to invite you to watch a short video clip. And wait lang po. Mag-share screen po ako. So, okay, let's watch this. Martha, what's wrong? My brother is dead. Show me the tomb. He's been there 4 days. Lazarus. I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me, even if he dies, he will still have life. Lazarus. Whoever believes in me shall never die. Believe in me, and you will see the glory of God. So ito pong scenario na to is makikita po natin sa book ng John 11. Ito po yung si Lazarus ay nabalitaan po ni Jesus Christ na may matinding karamdaman. And then after 4 days po, nalaman po ni Jesus Christ na namatay na po si Lazarus. Then si Martha, yung kanina po niyang kausap, is kapatid po ni Lazarus. And then po si Jesus Christ nagtanong po kung asan po yung libingan. Then pumunta po si Jesus Christ dun sa libingan, and Lazarus raised from death because of Jesus Christ. So for our topic for today, ay papamagatan po natin na the God's timing. Okay? May tanong lang po ako sa inyo. Have you ever been through a crisis? Sigurado naman po ako na sa atin, iba-iba man ang nangyayari, iba-iba man ang problema natin. Humaharap po tayo sa crisis. Wala pong exempted dyan. Pero sa topic po natin ngayon, meron po akong ibibigay na sinabi ng Panginoon na 3 important lesson na we can learn for this story from Lazarus and Jesus Christ. From John 11, which is story of Lazarus who raised from death, and about to how to hang
on time of crisis. For number 1, God's timing is always perfect. In Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything. Wait lang. A season for every activity under the heaven. Sabi po dito, God never promised that our life on earth will be easy. Amen naman po, totoo po yan. Ang sabi ng Panginoon, there are perfect timing and season for everything. Ang Panginoon, never po siyang malilate. It's never early, but always on time. Our timing isn't God's timing. For us, God's timing often feels like a long and desperate delay. Totoo po yun na kapag po tayo ay nag-iintay, sobrang hirap. Talagang feeling natin nakakainip. For me po, alam ko naman po na sa bawat isa ay struggle ang pag-aantay. Marami po tayo inaantay, mas lalo mga prayers natin. Pero sa pag-aantay po natin, meron tinuturo ang Panginoon sa atin. At meron tayong kailangang gawin habang tayo nag-aantay. Sabi po dito, God's perfect timing does 2 things. Unang-una po, it grows our faith as we forced to wait. Habang po tayo nag-aantay, kailangan po talagang unti-unti po na talagang na-stretch yung faith natin, talagang lumalago. And at the same time po, yung trust natin sa Panginoon ay nag-i-increase din po. And ang gusto kasi ng Panginoon, sabi nga po dito, trust in God, and it makes certain that He and He alone to get sa glory and praise for pulling us through. Kasi ang gusto po ng Panginoon, maging total dependent po tayo sa Panginoon eh. Hindi na po sa atin na, kasi ang feeling po kasi natin na, ang tagal mag-antay. Hanggang kailan ba to? Pero ang sabi ng Panginoon, ito ang sabi ng Panginoon sa atin, in Psalms 31:15, kung tunay po talaga tayo na nagtitiwala at nag-total surrender tayo sa Panginoon. My times are in your hands. Yan po ang sabi ni David na total surrender po siya, na total dependence siya sa Panginoon. At yun po ang gusto ng Panginoon sa bawat isa ng mga anak niya. Magkaroon po tayong total dependent at ang sasandalan natin ng Panginoon. Magtitiwala po tayo. Si Lord, at His right time, God will provide your needs. At the right time, God will deliver you. At the right time, God will rescue you. At the right time, in His time, not your time. So number 2, God's way are not our ways. In Isaiah 55:8-9, in New Living Translation, my thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heaven are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. God is a great I am, who our Yahweh. Siya ang Yahweh. Siya ang Diyos na alam ang nakaraan, ang pangkasalukuyan, at ang future natin. Ano bang alam natin bilang tao? Actually, wala tayong alam. Hindi natin alam ang mangyayari bukas, mamaya. Only God. Nothing compared to God. Kung ako, sa senaryo na nangyayari dun sa kwento ni Lazarus, kung ako si Jesus, nung time na nagkasakit si Jesus, si Lazarus, papagalingin ko siya. Pero bakit si Jesus Christ hindi niya pinagaling si Lazarus, inantay pa niya na mamatay? Bakit kaya? Kasi para ma-stretch pa natin yung faith natin,
At doon natin makita na si Lord, He can do anything impossible to make it possible. Kasi alam ng mga disciple niya na Jesus can heal. Pero hindi nila alam na kaya ni Jesus Christ na magbuhay ng taong patay ng apat na araw. Ibig po sabihin po dito in Isaiah 55:8-9, knowing that God's ways aren't our ways, means I have to put our trust, our faith in His ways. Kailangan nating magtiwala sa kakayanan ng Panginoon. Dahil ang kakayanan ng Panginoon ay walang-wala sa kakayanan natin. And number 3, God always has a final say. In Proverbs 16:1, He may make our plans, but God has a last word. Kahit ano pong terrible and impossible situation ang mag-appear sa atin, kung gaano man yung kasakit ang nafe-feel natin ngayon, kung ano man po yung mga sitwasyon na nakikita natin na wala nang sagot, wala nang pag-asa, wala nang kahit sino man ang pwedeng makatulong sa atin, si Lord nakikita niya lahat. And si Lord lang ang nag-iisa na magsasabi ng final say at hindi ikaw, hindi ako, hindi tayong lahat. Tayong mga tao, we put a periods in our life where God puts a comma. Akala natin it's over na, period. Wala na pag-asa. Minsan sumusuko na tayo sa family natin, even sa mga taong kinasal na, sa marriage nila, sa asawa nila, sa career nila, sa trabaho nila, kahit yung health natin, at yung kinabukasan natin, feeling natin wala ng pag-asa. Pero ang Panginoon, maglalagay siya ng kama sa mga bagay, sa mga places na hindi pa over until He say it's over. Imagine niyo po, kung babalikan natin yung kwento ni Lazarus, si Lazarus ay patay na. Nagdedecay na ang ang laman niya, nabubulok na. Imagine niyo, 4 na araw na siya nasa libingan. It's more than a period. Actually, pwede pa nga natin lagyan exclamation point, 'di ba? Exclamation mark. Pero sa paningin ng Panginoon is not over. God put a comma in that place. At ang ginawa ng Panginoon, ni-raise niya from the dead si Lazarus. Yung organ ni Lazarus is nag-function. Yung kulubot at nabubulok na skin, balat ni Lazarus ay bumalik sa dati. Diba? Dumarating po tayo sa punto na talagang ang hirap po. Ang hirap na hindi na natin alam yung nangyayari. Ako, sa nangyari po sa buhay ko po, within this, from March, last week of March up to nung 11, this April, ito yung senaryo ng buhay ko na parang dumating ako sa punto na wala nang pag-asa. I-share ko lang po, ang lola ko is, she passed away nung April 11. Nung time po na we did everything para makasurvive ang lola. Actually, ang mami ko po ang may sakit talaga. Mami ko, si papa, and mayroon din po sakit ang ate ko. And doon kami nakapokus kung paano gagaling si mama. Hindi namin alam na meron palang sakit din yung lola ko. So biglaan na ganito yung nangyari. Ang hina ang lola at the age of 80. And dumating ako sa punto na ano nang gagawin.
wala nang, hindi na kaya ng pera eh. Binili, yung niresetang gamot sa lola ko, binili ko na. Pero, imbes na maging okay, naging worse palalo. Andun kami sa punto na, ano na ang gagawin namin. Dumating ako sa punto na, nawalan na ako ng hope. Kikita ko ang nanay ko, lumalala. Kita ko yung lola ko, lumalala. Pero, meron palang purpose. Bakit nangyayari yun? Ako, sa family namin, ako lang yung Christian. Lagi ko pinag-pray, actually, almost a decades na Lord, gusto kong maging Christian. Gusto ko makakilala ang aking pamilya. Gusto ko masave sila. Pero, nung time na ang lola ko is, 1 week before, bago siya mamatay, kasama ko yung best friend ko, which is Fritzy. And then, ang galing ng Panginoon, talagang kumilos nun eh. Na-feel ko kasi nung past ng time na within a decade na sinasharean ko yung pamilya ko is talagang puro rejection. Masakit. Dumating ako sa punto na parang ando na yung wall sa heart ko na paano ko masasharean ang aking pamilya. Paanong paraan. Dumating rin ako sa punto na anong gagawin ko. Pero nung time na kita ko yung kaibigan ko, yung best friend ko, pumasok sa bahay namin, pinag-pray niya ang mama ko. Then pinag-pray niya si Lola. Nagulat ako. Pinag-pray niya si Lola, pinag-pray niya ng salvation prayer. Doon na nahiya ako kay Lord. Kasi dapat ako yung apo. Dapat ako yung gumawa. Pero sobrang thankful ako kay Lord kasi ginamit niya yung best friend ko para mabasag yung wall na yon na kailangan kong sharean ng word ang aking pamilya. Doon bumalik yung hope ko na kahit dumating sa punto na wala na akong hope, mas lalo na nakikita ko sa pamilya ko noong time na yon is talagang sobrang hirap. Then, yung time na umiiyak ako sa mga kaibigan ko and even dun sa group, then si Tita Virgie, chinat ako. There a purpose for everything and ito yung chance to share the gospel sa family ko. Then, in a week, 9 kami dito sa bahay. 6 out of 9 nakatanggap kay Lord. Glory to God. And si nanay, si lola ko, although na namatay siya, pero ako, masaya ako kasi alam ko safe ang nanay ko, ang lola ko. Nasa hands na siya ng Panginoon. At nakita ko yung nung namatay siya is sobrang at peace siya. Yun yung sinasabi na ni Lord na a perfect timing. Si Lord, He knows everything and merong final say. Kung dumating po tayo sa punto na nawawala na tayo ng hope, kung dumating po tayo sa punto na wala nang magiging kasagutan, si Lord, yung bagay na namatay na sa'yo, bubuhayin niya yon. Tulad ni Lazarus na binuhay ng Panginoon. And ayun nga po, bedridden din po ang mama ko. And thanks God, within a week, nung kahapon po, chinek ko po yung blood sugar ng mama ko, and then uric acid. Thanks God, kalahati po, ang bilis po ng improvement, kalahati po yung bumaba, and then malapit na po siya maging normal. And thankful po ako kasi maayos na po magsalita ang mama ko, and nakakababa na siya. Kita ko yung improvement. Si Lord, hindi siya bingi na Diyos. Hindi siya Diyos na walang pakialam sa'yo. Siya ang Diyos na control ang lahat. Pwede naman ako magsabi na, bakit mo pinabayaan yung pamilya ko?
Pero hindi ko siya ginawa. Ang ginawa ko, mas lalo akong lumapit, mas lalo akong sumiksik sa kanya kahit nakikita kong wala ng pag-asa. Kasi alam ko, ang Panginoon, alam niya ang kanyang ginagawa. Ako, hindi ko alam ang ginagawa ko. Pero alam ko, si Lord, He knows everything. Nakikita niya yung big picture. And ito yung scenario na mahirap sa buhay ko. Pero ito pala yung gagamitin ng Panginoon para makakilala ang pamilya ko. And yun naman po. Thank you po. And thank you, Sister Cherry May. No, ang ganda nung kanyang testimony. Nakakaiyak. Actually talagang siguro hindi lang siya yung may mga burden sa atin sa family. Even me. Kaya lang yung nga sabi, we make our plans but God has the last word. So tayo ng plano, pero we should know that God ang magbibigay sa atin ito. Kung hindi pa yun ang timing niya, diba meron tayong mga hinihiling right now. We're always praying for this COVID-19 na matapos. Maraming tayong mga gustong mangyari, but still it's in the hand of God. God is working, God is intervening. Ang kailangan lang naman natin talaga yung manampalataya tayo sa Diyos, katulad ng kay Sister Cherry, no? Hindi siya ang ginamit ng Lord para sa kanyang family. Baka merong ibang gagamitin si Lord sa iyong family, and the time will come na yung ating mga mahal sa buhay masisave, kasi yun ang promise niya sa Acts 16:31, di ba? Ang sabi niya, believe in Jesus, you and your household will be saved. Ako yan lang laging pinanghahawakan ko. Mas masarap po yung meron kang pinanghahawakang salita ng Diyos, kasi yun yung araw-araw na kapag minsan yung dumarating ka na dun sa parang posible pa ba yun? Or mangyayari pa ba yun, Lord? Pero kapag meron kang pinanghawakan na salita ng Diyos, lumalakas ka. Hindi ka nag-give up. Nabuboost yung pananampalataya mo more sa Panginoon. So, napakasarap po lagi na meron tayong pinanghahawakan sa Diyos. Katulad ng ginagawa natin sa Build an Altar, that we always hear a word of God, nagbibigay sa atin ng katatagan, nagbibigay sa atin ng kapayapaan in spite of this COVID-19, no? Sa Pilipinas, nag-lockdown sa amin, pataas, and now our government will declare another, hindi nga lang lockdown, pero will declare another state of emergency for the third time this coming Friday. So, but still, minsan talagang pag inisip mo, meron pa ba? Mayroon pa bang sagot dito? Ano pa bang kulang? No? Parang ganun. We're already 1 year, more than 1 year praying here in Build an Altar. Minsan sasabihin mo parang walang nangyayari, tinatamad ka na. But yun nga, no? Sabi niya, the last word is from God. So what we have to do is just stay still, wag tayong bibitaw, sama-sama po tayo. At if there's someone, no, nangangailangan sa atin ng comfort, prayers, wag po tayong mahiya na isabi ito sa ating mga kasamahan natin dito, or mag-message kayo. Kahit nasa yung mga nanonood sa atin ngayon sa live streaming, kung meron kayong mga problema or anything na you want na ipag-pray, we are free na sabihin sa amin ito at ipag-pray namin ito. At ito naman talaga yung, kumbaga, tinawag tayo ni Lord dito. Hindi man tayo nakakalabas, no? We are limited to go and preach the gospel in other way dahil sa lockdown, sa limitations ng COVID-19 na to. Pero dito tayo tinawag sa Build an Altar for you to intercede, for you to pray, no, for you to pray for others. Dito ka tinawag, kapatid. Kaya kung narito ka, stay lang tayo dito, hindi tayo aalis. May mangyari man o wala, stay pa rin tayo dito, kasi sa last, ang Panginoon pa rin ang masusunod. Hindi natin hindi yung ating sarili, hindi yung ating pag-iisip ang masusunod, kundi yung sa Kanya. So whatever happens,
patuloy lang tayo dito sa ating ministry na ito. And I know God is doing something here kasi maraming nanonood, maraming nakakarinig. And let's always remember that the Word of God is true, it's powerful, at sabi niya, hindi babalik ang kanyang salita sa kanya ng walang kaano-ano, no? His word will not return to him in vain. So talaga po na pagsigihan natin, no, kahit na tayo ay araw-araw na narito, no, yung mga mukha natin pare-pareho na lang tayo, pero still we're doing this dahil ito po yung ating ministry na inilagay sa atin ng Panginoon. At napakasarap ng may ministry tayo sa Panginoon, yung bang tinawag ka, no, sa dami-dami ng tao, tinawag ka niya. So pahalagahan po natin yon at patuloy po tayong magpapalakasan sa bawat isa dahil minsan talaga kahit naman ako, even you can see me always in smile, pero minsan din nangihina din po ako. So talagang mas masarap yung nagsasama-sama tayo at nagpapalakasan tayo sa bawat isa. So tuloy lang po tayo dito sa Build an Altar natin. Huwag tayong bibitaw. And I think kahit na matapos tong COVID-19 na to, hindi po natin pababayaan na to kasi ito na yung itinalaga sa atin ng Diyos. Kasi minsan tayo ay lumalapit sa Diyos dahil may kailangan lang tayo. Pagkataas ng COVID-19, bye-bye na sa bawat isa. Wala na tayong pananalangin sa Diyos. Siguro po yan po ang isa sa mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Even in me na palaging manalangin kasi ang hirap manalangin, di ba minsan manalangin ka, naantok ka na, minsan pagod ka, hindi ka makapanalangin, pero yung may mga kasama kang nananalangin, nagkakaroon ka ng time, no? So, mas masarap yung may mga kasama kang nananalangin, nagkakaroon ka ng wisdom, nagkakaroon ka ng strength. So, kahit matapos na ang COVID-19 na to, patuloy po natin itong Build an Altar na to sa ating mga bahay, sa ating buhay, at siguro one day magkikita-kita rin tayo at talaga mag-build an altar tayo face to face in Jesus name. So salamat Sister Cherry, salamat sa iyong napakagandang testimony at tandaan po natin yung ating na pakinggan na mga word of God for tonight. It's a very very powerful, kahit ako nare-remind sa mga napakagandang mga promises ni Lord. Thank you God at thank you sis and God bless you. At ganyan naman po,